Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw po sa iyo at sa lahat ng taga-subaybay mo sa iyong channel. Ako po si Kyle, tubong Isabela, 29 years old. May asawa na ngayon at may isa po akong anak. Totoo pala Kuya E na ang ugali ng isang tao kung minsan ay paraan niya ito upang itago ang totoong pagkatao niya. Masasabi ko ito dahil sa isang karanasan ko noong 4th year high school ako na kailanman hindi ko makakalimutan. Bahagi siya ng nakaraan ko na masasabi kong hindi ko inaasahan. Isa akong tagong silahis Kuya E dahil kahit kailan hindi ako umamin kahit kanino at pinilit kong iwasan ito. Subalit may mga pangyayari talaga sa buhay natin na hindi natin magagawang pigilan. Gustuhin man natin. Dahil sa laro ng tadhana, minsan anumang iwas natin kung ano at sino tayo ay pilit tayong nilalapit ng mapaglarong tadhana sa mga bagay na pilit nating itinatanggi sa ating sarili. Isa akong tipikal na bata Kuya E. Mahilig makipaglaro, bagamat mas malapit talaga ako sa mga kababaihan noong kabataan ko. Pati sa school ay gusto akong kalaro ng mga babae. Para sa akin, normal lang naman yun. Nakikipaglaro din naman ako sa mga lalaki at may mga barkada rin akong masasabi. Mga kasama ko sa paghuli ng ibon sa gubat, kasamang mamingwit at kasama sa maraming kalokohan tulad ng pambabato ng bubong ng bahay tuwing hating gabi. Pero minsan ang mga kaibigan ko mismo ang nambubuli sa akin. May pagka binabai daw ako at minsan tinutokso ako kapag ako lang ang hindi naguhubad ng short sa tuwing maliligo kami sa ilog. Marahil daw ay tumatayo ang aking paps sa kanila kaya hindi tulad nila na kahit walang saplot, ako ay may suot na short habang naliligo. Pero kahit kailan ay hindi ako umamin at kadalasan kapag tinutukso ako ng ganon ay pinapakita ko ang paps ko na pagpapatunay na hindi kailanman yun tumayo habang nakikita silang walang anumang suot. Minsan din ay nilalaro namin ang mga paps namin ng sabay-sabay at doon Kuya E ay hindi ko maitago na sa likod ng isip ko ay nagbubuni ako dahil nakikita ko silang lahat na sabay-sabay na naglalaro ng paps at nakikita ko ang iba-ibang laki at hugis ng kanilang paps at yun ang talaga namang nagpapainit sa akin kaya naman ako lagi ang nananalo sa pustahang paunahan kung sinong sumabog. Sila yung tipikal na kababata na hanggang pagtanda mo na ata ay sila pa rin ang makakainuman mo. Sa pamilya ko ay walang issue. Kahit na minsan nakakarinig sila ng panunokso sa akin ay never nila akong tinanong kung bakla ba ako or silahis. Si Papa man na isang sundalo ay proud sa akin dahil simula grade 1 hanggang makatapos ako ng high school ay first honor ako. At officer sa school, pati na sa CAT. Nung high school ay ako ang commander. Maliban pa dyan ay basketball player ako at guitarist ng school band. Wala akong naging problema nung first year to second year high school hanggang sa dumating si JR. Transfer siya mula Ilocos Norte. Naging sakit siya ng ulo ko at siya rin ang dahilan na naging heartbroken ako nung third year high school ako. Matangkad si JR Kuya E, sa edad na 15 ay nasa 5'10 na ito. Mas matangkad sa akin dahil ako ay nasa 5'8 lang. Guwapo si JR kasi naman may lahi daw sila na Kastila. Maputi, makinis ang balat, may balbas na karugtong ng patilya at may bigote. May mga maninipis at mapupulang labi, mapuputing ngipin at mapupungay na mga mata. Palibhasa, anak mayaman. Simula nung dumating siya sa school namin ay naging instant idol siya ng karamihan, lalo na ng mga kababaihan. At dahil doon ay lalong naging mahangin si JR. Hindi ko alam Kuya E pero una pa lang ay hindi na maganda ang bungad niya sa akin. Minsan nung practice namin ng basketball ay parang sinadya niya akong batuhin ng bola
At nang nag-react ako ay nagsorry. Pero seryoso, bagkus. Pero hindi siya seryoso, bagkus nakatawa pa siya. Maliban doon ay lagi niya akong tinutukso. Lagi niyang tinutukso ang girlfriend ko na itago natin sa pangalang Jonah. Hindi raw kami bagay ni Jonah dahil bukod sa mahirap lang ako ay sila daw ang mas bagay. Madalas silang magpalipad hangin kay Jonah kahit kasama pa ako nito. Maganda kasi si Jonah, Kuya E, at matalino. Siya ang laging second sa klase namin. Marami din kaming nanligaw sa kanya pero maswerte ako na ako ang pinili niya. Dahil bukod sa may itsura ako ay matalino at mabait daw ako. Sporty at talented. Si Jonah ang inspirasyon ko, Kuya E, at wala akong balak na lokohin siya. Nangako din ako sa kanya na siya na ang una at huli kong girlfriend. Alam din nila mama at papa ang tungkol sa amin dahil wala akong inililihim sa kanila tungkol sa pagkakaroon ko ng girlfriend. At hindi naman sila tutol dahil ayon kay papa ay maayos naman ang records ko sa school. Walang dahilan para pagbawalan ako basta ba alam ko ang limitasyon ko at gamitin ang bilang isang inspirasyon. Ngunit hindi kami nagtagal ni Jonah, Kuya E. Hindi ko alam kung anong nangyari dahil wala naman kaming issue. Hindi kami nag-aaway at lalong walang dahilan para mag-break. Hiniwalayan niya ako nung gabi ng junior and seniors prom namin. Si JR noon ang tinanghal na Mr. Junior at si Jonah naman ang Miss Junior, kaya naman nagkaroon sila ng special dance na sila lang dalawa. Special dance nga nila eh. Alam kong nakainom si JR noon, halata sa itsura niya dahil mapula ang pisngi nito. Pagkatapos niyang maisayaw si Jonah ay sunod-sunod na ang pagsasayaw nila, Kuya E. Hindi ko na naisayaw si Jonah dahil lagi akong inuunahan ni JR. Nagkaroon lang kami ng pagkakataong magsayaw ng sabihin ng MC na sayaw ng mga may mutual understanding o kahit mga close friends. Sinayaw ko si Jonah at nabigla ako nang sabihin nitong cool off daw muna kami. Hindi maliwanag kung bakit dahil wala siyang sinabing dahilan. Hindi ko rin naman siya mapilit dahil ayon sa kanya ay gusto lang niyang mag-isip at gusto niyang magkaroon ng space. Wala akong nagawa, Kuya E, kundi ang sumang-ayon pero umaasa ako na magkakaayos o magkakabalikan din kami. Pero hindi yun ang nangyari, Kuya E. Tuluyan niya akong hiniwalayan at ipinagpalit kay JR. Nalaman ko na lang na sila na pala ni JR nung birthday niya dahil ayon sa best friend nito na mas pabor daw naman sa akin ay naroon daw si JR sa kanila nung araw na yon at sweet nga daw sila. Ganun pa man, Kuya E, ay hindi ko hinayaan na masira ang pag-aaral ko. Inisip ko na babae lang siya o mahal ko siya pero double crosser siya kaya hindi niya deserve ang pagmamahal ko na walang bahid ng panloloko. Simula nung naging sila ni JR ay madalas itong lumiban sa klase. Kasama pa si JR at sa edad na 15 ay nabuntis ito, Kuya E, na siyang dahilan ng pagdigil niya sa school. Hindi rin naman pinanagutan ni JR, pagkus binayaran lang nila si Jonah sa halagang 50,000 pesos. Ganon kasi dito sa amin, Kuya E, kahit ilan ang babuntis mo, kung ayaw mong asawahin ay bayaran mo lang sa halagang 50,000 pesos. San ba yan? Sabihin mo nga sa akin, maipicture. Isang araw sumulat si Jonah sa akin, humihingi ng tawad at sising-sisi daw siya na naniwala sa mga paninira ni JR sa akin. Ayon dito, sinabi daw ni JR na bakla ako. Una pa lang ay ramdam na raw nito at napatunayan daw niya yon nang makita niya ang nakasulat sa notebook ko na I love you, JR. Subalit walang katotohanan ng lahat ng yon, Kuya E. Ang mali ni Jonah ay hindi man lang nagtanong sa akin. Di sinsana ay pinakita ko ang notebook ko sa kanya. At isa pa, never akong magkakagusto sa isang mayabang, matapobre, mahangin na tulad ni JR. Ganun pa man, hindi ko na sinagot ang sulat ni Jonah dahil huli na ang lahat. Buntis na siya at sira na ang kinabukasan niya. At isa pa ay nawala na rin ang pagtingin ko sa kanya. Ang mahalaga na lang sa akin noon ay makatapos ng pag-aaral. Hindi ko na tinugon ang sulat niya. Kahit nung wala na sa school namin si Jonah ay hindi pa rin tumigil si JR sa pangungutya.
at pangmamaliit sa akin, Kuya E. Ako naman ay hindi na pumapatol dahil alam kong wala akong mapapala kapag pinatulan ko siya. Hanggat nakakaya ko ay iniwasan ko siya. Subalit parang kami lagi ang pinagsasabong dahil sa basketball ay team captain kami na magkalabang team sa tuwing intramurals namin. At sa pageant ay magkalaban din kami. Sa basketball ay nananaig sila pero sa pageant naman ay talo ko siya. Oo, hindi hamak na mas gwapo siya at mas may dating sa akin, ngunit sa pageant, hindi lang naman itsura ang puhunan kundi nananaig ang may utak sa huli. Oo, si JR, Kuya E, kasi ay wala sa top sa school. Kahit ganun ang naging takbo ng kwento ko sa school, simula nang dumating siya ay nairaos ko pa rin naman ng 2 taon na kasama siya at narating na namin ang huling buwan ng school year kung saan merong tinatawag na CVAC. Isa itong gawain na kung saan kaming mga aspirant for graduation ay gagawa ng project sa school na pagtatrabahuhan namin sa 5 Sabado ng school year. At ang napag-usapan namin ay i-riprap ang likod ng school dahil unti-unti na itong nahuubos dahil sa landslide. Nangalap kami ng pondo mula sa mga opisyal at private individuals, nagsulisit kami at nakaipon naman kami ng pambili ng semento at pagpapaholing ng mga bato. Mabilis lang namin natapos ang 30 meters na riprap dahil 127 kami lahat sa batch namin, Kuya E. Sa huling araw ay napagkasunduan naming mag-picnic sa ilog. At doon kami sa lugar kung saan may magandang spot na ala resort ang dating at may diving spot din. Mula pagkabata, Kuya E, ay libangan na namin ng mga kababata ko ang pagdadive sa tuwing naliligo kami. Kaya naman, nung nakarating kami sa ilog ay naligo agad ako at nagpunta doon sa spot kung saan may diving area. Medyo malayo yun sa kinaroroonan ng grupo. Kaya naman, amin ang lugar. Bumalik lang ako sa grupo nang marinig ko mula sa speaker na tinatawag kaming lahat ng aming advisor. Kinausap kami at binili na mag-ingat para walang sakunang mangyayari dahil kung magkaroon ng masamang pangyayari ay masisisi ang school lalo na dahil siya ang kasama namin. Tulad ng nakasanayan, may alak at videoke machine. Kumanta din ako at kinanta ko ang Maybe ni King para sana kay John na yon, ngunit wala siya noong time na yon at kumanta pa ako ng isa pa. Exchange of Heart naman ang kinanta ko. Maybe it's wrong to say please love me too, cause I know. Di ba yun? Maraming nag-react sa kanta ko. Sabi nila masakit naman daw talaga nangyari sa akin at lahat ng mata ay nakatuon kay JR. If we have an exchange of heart. Yun pala yun. Pero sabi ko wala na yun. Pass is pass, at least kako nalaman ko ng maaga na hindi pala talaga tapat si Jonah sa akin. Yun lang at nag-inuman na ang lahat. Ngunit ako ay hindi nakipagsabayan dahil kabilin-bilinan ng mga magulang ko na pwedeng tumikim pero wag lang magpakalango sa alak. Muntik na ako makapakanta ng kabilin-bilinan ng lola. Kaya naman pasundot-sundot lang ako sa pag-inom, Kuya E, at mas nagbababad ako sa pagligo. Ini-enjoy ko ang pagdadive. Pero sila ay pag-inom at pagkanta ang ini-enjoy nila. Lasing na ang karamihan, pati ang advisor namin. Nasa taas ako ng bato kung saan ako nagdadive nang mapansin kong papunta sa gawi ko si JR. At pagdating niya ay akmang aakyat din sa kinaroroonan ko. Alam kong hindi marunong lumangoy ito kaya naman sabi ko, "Uy, bawal ka dito, baka mahulog ka. Hindi ka pa man din marunong lumangoy." Sabi ko ng pasigaw dahil nasa 8 meters ang taas ko sa tubig. Tumingala lang ito at ngumisi. "Bahala ka dyan, pag nahulog ka, bahala ka sa buhay mo," bulong ko sa sarili ko. Nasa 4 to 5 meters pa lang ang inakyat nito nang ma-out of balance siya. Dahil sa nakainom ito ay gumewang-gewang at tuluyan ng nahulog. Mabuti na lang at tubig ang binagsakan niya, pero tulad ng sabi ko, hindi ito marunong lumangoy at ang ilog na yon ay malakas ang agos. Hayaan ko kako, pero nang nakita kong lumulubog ito, kahit nilalabanan ng agos ay patuloy ang paglubog at pagtangay ng agos ng tubig dahil hindi marunong lumangoy at lasing ito.
Kaya naman napilitan akong nag-dive at hinabol siya. Nahawakan ko naman agad ang kamay nito at para maiahon ko siya ay kinailangan ko siyang yakapin at dahil sa madulas ang katawan nito ay hindi ko naiwasang mahawakan ang paps niya. Dahil sa brief ko, siya nahawakan kako para mahila ko paahon sa tubig. Pagkaahon ko sa kanya ay wala na akong oras upang magtawag pa dahil may kalayuan ng grupo at isa pa ay pawang mga lasing na ang lahat. Wala nang mali si JR nung time na yun kaya naman kinailangan kong i-apply sa kanya ang tinuro ng Red Cross sa amin na pagsalba sa nalulunod. Sa madaling salita, kinailangan ko siyang i-mouth to mouth Kuya E at bombahan sa dibdib tapos i-mouth to mouth uli. Nakatatlong beses kong ginawa yun bago siya nagsuka ng tubig at nagmulat ng mata. Nakayuko pa ako sa mukha niya nung time na yun at pagkakita ko na sumuka na siya ay itinulak ko patagilid ang katawan niya at binatok-batukan sa may bandang likod niya upang mailabas niya ang lahat ng nalunok niyang tubig. Nang makarecover na siya ay, ayos ka na ba? Tanong ko sa kanya. Tumingin lang ito sa akin at walang himig na namutawi sa bibig niya. Naisip ko na lasing pa kaya siya? Hindi kaya niya alam ang mga nangyari? At akma ko nga hawakan ng pisngi niya upang i-check siya nang bigla niya akong salubungin ng halik sa labi. Naitulak ko siya at napatayo ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Nagulat ako at nagtataka kung bakit niya ginawa yun. Tumayo ako at aalis na sana nang magsalita siya. Kyle, humarap ka sa akin pwede? Sabi nito. Humarap nga ako sa kanya at nakita kong naging maamo ang itsura niya na waring nagmamakaawa. The face of feeling sorry. Nagtataka man ako ay wala akong masabi. Umurong ata ang dila ko dahil gusto kong sabihin na wag na niya akong pagtripan kung lasing siya pero hindi ko maibuka ang bibig ko. Siya ang bumasag ng katahimikan. Kyle, sorry. Sorry dahil naging bully ako sa'yo. Sorry dahil wala ka namang ginagawa sa akin pero hindi kita tinantanan. Bakit nga ba JR, ano bang kasalanan ko sa'yo? Dahil ultimo ang kaisa-isang babaeng naging inspirasyon ko ay nilayo mo sa akin. Siniraan mo pala ako sa kanya para lang masulot siya sa akin. Nag-imbento ka pa ng kwento para lang i-break niya ako kako. Pati ang pag-aaral niya sinira mo. Dahil ba sa mayaman kayo kaya lahat ng gusto mong gawin sa kapwa mo ay ginagawa mo na hindi mo man lang iniisip kung anong magiging epekto nito sa buhay nila kako. Sorry, hayaan mo naman ako magpaliwanag. Sige, paliwanag mo pero ano pa ba nang sabihin mo, hindi mo na may babalik ang nangyari na. Ang tapos na kako. Tumayo ito at hinawakan ako sa magkabila kong balikat. Tinitigan ako at dahan-dahang nilapit ang mukha niya sa mukha ko. Batid ko kung ano ang gagawin niya pero hindi ako gumalaw para lumayo dahil punong-puno ako ng pagtataka at nahihiwagaan ako. Nilapat niya ang labi niya sa labi ko at napapikit ako. Patagal yun, mariin at punong-puno ng sensasyon. Pagkatapos ay nagsalita uli siya. Ang totoo, una pa lang kitang nakita ay gusto na kita. Kaya ako na-kick out sa school sa Ilocos dahil nagkaroon kami ng relasyon ng guro kong lalaki na si Lahis. Wika nito. Natanggal siya at na-kick out din ako. Sabi pa nito. Dahil sa kanya ay nabago ang pakiramdam ko sa kapwa ko lalaki. Dahil ang alam ko noon, straight ako. Hindi ko matanggap sa sarili ko na maaari akong mahook sa kapwa ko lalaki. Dagdag pa nito. Kaya ako naging ganun sa'yo para pagtakpan ang totoo kong nararamdaman sa'yo, Kyle. Masyado mo akong napapabilib sa school kaya naman naapakan ang ego ko sa'yo. Ang hindi ko matanggap na ikaw na nagpaparamdam sa akin ng panliliit sa sarili ay may kakaiba akong nararamdaman. Sabi pa nito. Sorry pero ngayon wala na akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Alam kong hindi ka straight, Kyle. Ramdam ko yon pero hindi kita nakikitaan ng pagkakataon na magugustuhan mo rin ako dahil ang nakikita ko sa'yo ay pursigido kang iwasan ng tunay mong pagkatao. Dagdag pa niya. Napayuko ako Kuya E sa mga sinabi niyang yon dahil totoo lahat ng yon. Unang kita ko pa lang kay JR ay crush ko na siya. Pilit ko lang itinatanggi sa sarili ko at lalo kong binaliwala yun nung binubuli na niya ako at isa pa, hindi tanggap sa amin ang ganong relasyon kung sakali man.
Inakay ako ni Kyle sa gilid ng ilog kung saan walang makakita sa amin at muli hinalikan niya ako. Ewan ko Kuya E, pero para akong tuod, para akong isang alipin ng isang mangkukulam na walang lakas para tumanggi at umiwas. Naging mapusok ang paghalik niya sa akin at unti-unti hindi ko na malayan tumutugon na pala ako at naiyapos ko na rin ang dalawa kong braso sa kanya. Magaling si JR Kuya E at masasabi kong halatang marami na itong karanasan sa kama samantalang ako ay wala pa. Hanggang kiss lang ang nagawa ko kay Jonah. Naglakbay ang kamay niya at ginagawa ko ang bawat galaw ng kamay niya hanggang dumako ang labi at dila niya sa aking nipples na siyang lalong nagpatindi ng na naramdaman ko. Unti-unti siyang bumaba hanggang marating niya ang gusto niyang marating. At doon binaba ang short ko at naramdaman ko na mainit, tumapat, bumalot sa paps ko ang magaling na paglantak ng kanyang bibig. Malapit na sana ako na sumabog pero tumigil ito nang maramdaman niya yon at sinabing siya raw naman. Sobrang nanginginig ako Kuya E. First time ko at hindi ko alam kung magagawa ko ng tama pero sinubukan ko at nakikita ko sa reaksyon niya, nagugustuhan niya ang ginagawa kong paglantak at panayang ungol. Nang malapit na ito, hinila niya ako patayo at siniil uli ng halik. Hinawakan ng paps at sabi niya, hawakan ko rin daw ang kanya habang patuloy kaming nagkahalikan. Di nagtagal, sabay kaming nagpasabog. Pagtapos nun ay para akong naimasmasan pero siya nakangiti ng makabuluhan. Kyle, tayo na wika niya. Hindi ako sumagot. Ang totoo, hindi ko talaga alam bakit ako nagpadala sa tukso. Ano, ayaw mo bang subukan? Tanong uli nito. Alam mo kaninang kumakanta ka, tagos lahat sa akin yung bawat salita sa mga kinanta mo. Sabi nito. Doon ko naisip na hindi ako nagsayang ng oras. It is now or never. Naisip ko kaya pinuntahan kita dito. Pag-iisipan ko, JR, nabigla ako sa pangyayari at hindi ako nakapag-isip ng maayos, sabi ko. Sabi niya maghihintay daw siya, pero sana daw bukas o mamaya ay makapag-isip na ako. Sabi pa nito okay lang daw ba na ihatid ako sa amin gamit ang motor niya. Sabi ko naman, bakit kaya mo na bang mag-drive? Lasing ka kako. Pero sabi nito, hindi naman daw talaga siya lasing. Naglasing-lasingan lang daw siya kanina. Bumalik kami sa grupo at laking pagtataka nila na okay na kami. Pero pinanatili naming sikreto ang nangyari at napag-usapan namin na anuman ang mga susunod pang magaganap ay sa amin na lang dalawa. Hinatid nga ako ni JR sa amin at sa daan ay panay preno nito sabay hingi ng halik at para kaming instant na magjowa. Pagdating namin sa bahay ay nagtataka si Mama dahil kilala niya si JR dahil sinabi ko lahat sa kanya na siya ang dahilan ng paghihiwalay namin ni Jonah. Nung panahong napansin nilang matamlay ako at nagtanong sila kung ano ang problema ay sinabi ko, wala na kami ni Jonah at si JR ang dahilan. Nagtataka si Mama dahil bakit biglang close na kami samantalang hindi kami magkasundo sa maraming bagay. Kumbaga, magkalaban kami sa lahat ng bagay sa school. Saka ko lang ipinaliwanag kay Mama ka ako dito at hindi na rin nag-usisa pa ito. Pinatuloy ko si JR at pinapasok sa kwarto ko at dahil nga sa kaelan nito ay may naganap na naman sa amin at hindi na naman ako nakatanggi. Mael ka rin, hindi lang siya. Ikaw talaga. Nang matapos ang graduation namin, Kuya E, ay nagpalitan kami ng number ni JR dahil niregaluhan ako ni Papa ng cellphone dahil ako ang valedictorian. Nagtuloy-tuloy ang communication namin ni JR at kahit sa Baguio siya nag-aral at sa Isabela lang ako ay gumagawi pa rin siya paminsan-minsan. Basta may time siya sa amin para magkita kami at may maganap. Ngunit nung second year na namin sa kolehiyo ay biglang madalang na ang pagpunta ni JR sa amin at sa kalaunan ay ganun din ang text niya hanggang sa hindi na nagparamdam. At nang minsang nakita kami nung nanood ako ng basketball sa intrams ng pinanggalingan naming school ay nakita kong may kasama siyang magandang babae. Tinext ko siya. Bakit ganun JR? Hindi mo man lang ako kinausap ng maayos kako.
habang parehas kaming nanonood ng basketball sa intrams ng pinanggalingan naming school. Halatang malungkot ito pero nanatiling tahimik. Emoji lang na umiiyak ang sinend niya. Hindi man malinaw ay hinayaan ko na lang siya. Tulad ni Jonah, hindi nagtagal ay nakalimutan ko rin siya. Nag-focus ako sa pag-aaral at iniwasan ko muna ang babae, lalong-lalo na ang lalaki. Nagtapos ako ng computer secretarial kaya 3 years lang ay nagmarcha na ako. Pero hindi ako nag-apply sa opisina, bagkus nag-training bilang isang sundalo. Kuya E, hayaan mong isara ko muna ang pahina ng kwento ko dito. At sa susunod kapag nagkaroon ako ng oras ay ibabahagi ko ang karugtong nito. Maraming salamat sa tiyaga sa pagbasa sa magulo kong sulat, Kuya E. Hanggang sa muli, God bless at lubos nagpapasalamat, Kyle. Ayun. Anyways, yun, wala. Okay lang, sanay naman kami sa mga hindi tapos na story, pero yun, kahit pa paano naman, kumbaga ang dito open end yung letter, no, at hihintayin namin yung kasunod mo pa na liham. At maraming salamat sa iyo, kaya nakakalungkot din naman yung ganun, syempre, 'di ba? Parang magkasama kayo, biglang di magpaparamdam, tapos sasagutin ka lang ng emoji na umiiyak. Ano yun? Parang wala lang, parang nag-guilty lang siya na hindi niya sinabi sa iyo or what, o para sa kunwari lang malungkot siya kasi walang kapaliwanagan. Pero malalaman natin yung paliwanag siguro susunod mong liham. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. The more you hate, the more you love.